morning po sa ating lahat. Ngayon po, ang pangatlong schedule ng ating webinar patungkol sa LDM, Learning Delivery Modalities. Sa araw na ito, tatalakayin po namin ang LDM 2, 3A, Designing Instruction in the Different Learning Delivery Modalities. Before we proceed to the presentation and discussion of our topic, let's have our national anthem and prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Born, there's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when our life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that bonds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace.
God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen. Through only selfless love. Sa videong ating pong matutunghayan, malalaman po natin ang buong detalye kung saan patungkol o ano ang nilalaman ng LDM 2-3A, Lesson 1, Designing Instruction in the Different Learning Modalities.
So sana po ay nagkaroon kayo ng dagdag na ideya o kaalaman kung ano nga ba ang LDM-2-3A. Ang susunod naman pong ating matutunghayan ay ang video clip ng iba't ibang learning modalities. Atin pong panoorin upang magkaroon po tayo ng dagdag na kaalaman patungkol sa different learning modalities para sa ating new normal. Hi everyone, Teacher Dong here and welcome to Literacy Corner. Marahil marami ngayon sa inyo ang naguguluhan pa din at nababahala sa kung ano ang magiging setup ng inyong mga anak pagdating ng pasukan ngayong Agosto. Don't worry dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang learning delivery modalities na binanggit ng DepEd kamakailan lang. Ang mga iba't ibang learning delivery modalities ay face-to-face learning, distance learning, blended learning, at homeschooling. Sa distance learning ay may tatlong uri, ang modular learning, online learning, at TV or radio-based learning. Unahin natin pag-usapan ang face-to-face learning. Ito ay ang nakagawian ng setup ng inyong anak kung saan si teacher at ang inyong anak ay nagkaklase sa iisang physical na classroom. Ngunit, kamakailan lang ay pinalang sinabi ng Pangulo na walang mangyayaring face-to-face learning ngayong Agosto. Ibig sabihin ay hindi po kailangang pumunta ng inyong anak sa paaralan. Pag-usapan naman natin ang distance learning. Ang unang uri nito ay ang modular learning. Sa modular learning ay bibigyan po ang inyong anak ng module. Ang module ay isang self-learning material. Ibig sabihin ay nakadesign ito na kayang magawa ng inyong anak nang siya lang sa sarili niyang oras. Kung meron po kayong computer o tablet, pwedeng ang module na ibibigay sa inyong anak ay electronic ang format. Kapag naman wala kayong computer o tablet, ay ang printed na module ang ibibigay sa inyong anak. Makipag-ugnayan lang sa paaralan ng inyong anak kung paano makukuha ang mga modules na ito. Ang sunod naman ay ang online learning. Ang online learning ay kailangan ang computer o tablet o smartphone at internet. May dalawa itong uri, ang synchronous online learning at asynchronous online learning. Sa synchronous online learning, ay sabay na magla-live call ang inyong anak at ang teacher gamit ang computer o tablet o smartphone. Para itong normal na klase pero sa online nga lang. Sa asynchronous online learning naman ay hindi na kailangan na sabay mag-online at mag-live call sa teacher at ang iyong anak. Gagamitin lamang ang computer at internet para makakommunicate sa isa't isa si teacher at ang inyong anak para mabigay at makuha ang mga learning materials. Ang TV o radio-based learning naman ay mag-aaral ang mga bata sa pamamagitan ng TV at radio. Dito ay kailangan na nakagabay kayong mga magulang. Kung sa tingin ninyo ay hindi nyo kaya, mas mainam na makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong anak para kayo ay maturuan kung paano makatulong sa pagkatuto ng inyong anak. Ang susunod naman ay ang blended learning. Ito ay pinaghalong distance learning at face-to-face learning. Ngunit, dahil hindi na pwede ang face-to-face learning, ang blended learning ay distance learning na lang din. At ang panghuli ay ang homeschooling. Dito ay ikaw mismo na magulang ang magtuturo sa inyong anak gamit ang mga learning materials na angkop sa inyong anak. Ngunit, kailangan muna na kayo ay magkaroon ng nararapat na pagsasanay bago makapagturo. Makipag-ugnayan muna sa paaralan kung ikaw ba ay kwalipikado na mag-homeschooling. Ngayong alam nyo na ang different modalities, patuloy lang na makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong anak upang inyong malaman ang nararapat na paraan para hindi matigil ang pag-aaral ng inyong mga anak habang wala pang vaccine para sa COVID-19. Napanood, napakinggan ninyo ang napapaloob sa Module 3A, Lesson 1. So ito po yung mga, kung makikita ninyo po sa screen, ito po yung mga activities under Lesson 1 from Activities 1 to 4.
Ang lesson 1 po may 4 na activities. So, para po sa activity number 1, bibigyan ninyo po ng sariling kahulugan ng mga iba't ibang learning modalities base po sa inyong pangunawa. Kung makikita ninyo po dito sa screen, maaari po kayong kumuha dito ng mga ideya para masagutan yung mga activities. Yan. So, gagawin nyo po itong basihan or basihan para po masagutan ang activity number 1. Ayan po, may mga sagot na po. Para naman po sa activity number 2, gagawa po tayo, i-complete natin yung ibinigay nilang matrix, yung distance learning matrix. Ayan. So, paano po natin mako-complete or magagawa yung distance learning matrix? Babasahin po muna natin yung guidance on distance learning and non-negotiable minimum requirements for distance learning para masagutan yung matrix. Itong guidance on distance sa non-negotiable, may mga files na po na binigay po. Nandun po sa files na binigay sa atin. Yan, ida-download na lang po, basahin, para po magkaroon po kayo ng idea kung anong ilalagay po dun sa matrix. At dito rin po ipapakita namin, dito sa screen, yung sample na ginawa namin. So, yung distance learning matrix may 6 na columns po. Sa unang column, nandiyan ang distance learning modality. Sa second column, yung distinguished features sa column na ito, i-describe natin ang learning modalities. Kung paano siya gagamitin. Or, ano yung gagamitin? Halimbawa, sa modular distance learning, ang gagamitin doon, printed materials. Next column, essential resources. Okay, kung saan manggagaling yung materials. Fourth column, role of teachers. Ano nga ba yung tungkulin ng teachers dito? Ano yung mga dapat gawin ng teacher sa modality na ito? And then, fifth column, role of parents or household member. And then, last column, role of school. Yan. Para sa activity 3 and 4, nandito po si Ma'am Shirley para po i-discuss yung activities, remaining activities. Sa activity number 3 po, irarank po ninyo ang different learning modalities kung alin po ang pinakamadali at pinakamahirap na gagamitin sa new normal setup of schooling. At bibigyan po ninyo ng rason at dahilan ito. Binigay po namin ng sample of answers sa this activity number 3. Ang nilagay po namin number 1 ay ang modular distance learning. Bakit? Because it is cheap, readily available, which is provided by DepEd. And number 2 is online distance. Why? Because it is very few pupils have their own gadgets or internet access at home and may cause eye strain and other health problems when done in excess. And number 3, we have blended learning. Very few students have their own internet services installed in their homes. And number 4, radio. There are no local radio stations in the district. No teacher had any trainings on radio broadcasting. And last, we have TV broadcast. There are no local radio stations in the district. No teacher had any training on TV broadcasting. So, yan po yung naibigay naming mga sagot. Pero pwede po kayong kumuha ng idea or dagdagan pa para ma-answeran yung activity number 3. So, yung na-proceed to activity number 4. Sa activity number 4, meron po tayong different learner group with different needs na kinakailangan ng intervention para maibigay ang pangangailangan ng bawat mag-aral. Ika nga ni Madam Sheila Primicias, no learners will be left behind. So, number 1, learner group, learners without parents. Ito yung mga mag-aaral natin na walang magulang o kaya walang mag-guide sa kanila. Anong gagawin natin? So, we should inform or orient parents that they can message or through Facebook or messages for guidance. And number 2, beginning readers. Ito yung mga nagsisimula pang mag-aral, magbasa, kagaya ng
grade 1 to 3. So, anong gagawin natin? We should inform and orient parents that they can message the advisor through text and through messenger for concerns and guidance on how to teach their children and read effectively. So, kailangan din natin top-trained volunteer community learning facilitators and struggling readers from grade 4 to grade 12. Dito po, nilagay po namin ang not applicable kasi depende po yan sa hawak ng advisory. Kung wala po kayong slow reader or non-reader, not applicable. Pero kung mayroon naman po, mag-isip po kayo ng intervention na ilalagay po dyan. Next, no access to devices and internet. Ito yung kadalasang problema natin ngayon. Halos lahat ng mga mag-aaral ay wala silang devices or internet. So, anong gagawin natin? So, adopt printed modular learning delivery. Next, inaccessible or living in remote or unsafe areas. So, inilagay po natin dito, not applicable din kasi wala. Indigenous peoples, not applicable. Persons with disabilities, at depende pa rin po yan sa advisory nyo. Kung alam niyo pong mayroon kayong estudyante na PWD, mag-isip po kayo ng intervention para may bigay po sa kanya na magbibigay ng tulong para maka-adapt po siya sa new learning setup of schooling natin po ngayon. So, yan po yung mga possible answers for these activities. Pwede po ninyong kuhanan to ng idea para mag-create pa ng mas magandang idea. Thank you. Ayan. Thank you, Ma'am She. So, yun po yung mga modules po under activities under